Ako ang anak ng pinakamayaman sa Maynila, si Shen Xiuyan. Ako ang ika-18 alagang i-lovebird niya. Umaandar lang ako sa ganda ng katawan at kabubuhan, kaya nagiging trending na sikat at kontrobersyal. Sa showbiz, kilala na ako bilang pinakapalpak sa lahat. Lahat sa internet tumataya kung kailan. Ako magiging katulad ng 17 na una. Mawawalan na ng gana si Shen Xiuyan at itatapon ako. Isa lang daw akong palamuting pampakita, walang kwenta. Sana mamatay na raw ako. Ang yabang mo lang kasi, pachika kay Shen Xiuyan. Sigurado bukas tsugi ka na, hanggang sa araw na nalaman kong buntis ako. Narinig ko ang boses ng anak ko sa tiyan ko. Pinakamagandang regalo ay ang baby natin. Shout out kay Shen Xiuyan. Heart emoji. Araw-araw sinasabi ng mga basher na nagsawa na siya sa akin. Ayan, napahiya sila ngayon. Post sa Twitter. Post sa Facebook. Para mapakita sa mga nagsasabing wala akong utak kundi ganda. Kung sino talaga ang tunay na panalo. Ready. Post. Send. Teka. Sino yan? Sino ang nagsasalita? Sino? Nung nakaraan sobrang yabang mo kasi, kaya nadedo ka ng matindi. Ngayon kailangan nating magpanggap. Magpanggap na inosente. Magpanggap na mabait. Magpanggap na parang maamong tupa. Mama! Ako ito. Nasa tiyan mo ako. Ako ang baby mong mahal. Ito, totoo ba? Ang anak ko sa tiyan nagsasalita sa akin. Ma, Gumising ka naman. Huwag ka nang magmayabang. Huwag mo i-post yung Twitter mo. bakit? Dahil dati ganyan ka namatay ng tanga. Pag buntis ka, feeling mo parang gusto mong isigaw sa mundo. I-broadcast mo sa buong mundo. Mundo. Ang kontrobersyal na artista, si Lin Suan, nag-anunsyo ng pagbubuntis. Ang anak magiging tanging tagapagmana ng pamilya Shen. Pero ang Shen family, napag-isipan kanilang mapanira. Ginamit mo ang bata para itali ang tatay. Nakakahiya ka. Kaya kumuha ka ng napakatanga. At si Su Xiaoxi, ang first love ng tatay, nagpanggap na kawawa. Nagmukhang tunay na magiging manugang ng Shen family. Lumayo ka sa akin. Hinikayat ang pamilya Shen para kalabanin ka. Huwag. Sa dulo, tayong dalawa lang ang nagdusa, namatay bata pa si baby sa tiyan. Mama! Yung sinabi ni baby. Totoo pala. Ayoko. Ayoko nang mamatay ng ganun. Ano ba gagawin ko? Ano gagawin ko? Anak. Si Shen Xiuyan bumalik na. Ano gagawin ko? Dali, magtanggal ka na ng makeup. Itapon mo na yung damit. Magpalit ka na ng silk pajama. Sa harap ng daddy mo, magpanggap ka bilang pinaka-inosenteng mabait na bulaklak lang. Sige, baby. Sa pagkakataong ito, makikinig na si mama sa'yo. Xiuyan. Bumalik ka na. Sabi ni Shen Xiuyan noon, gusto niya ang katawan ko at pagkabobo ko. Hindi nakaka-stress. Madali daw akong kontrolin. Kung gusto ko, siyang ma-in love, kailangan bang mas magpa-cute pa ako kaysa dati? Hindi pwede. Mama. Kalilimutan mo na yung malandi mong ugali. Buntis ka ngayon, huwag mong ipakita na nagpapakasal ka dahil sa bata. Dapat mag-alala, matakot, umiyak at magmukhang sabog. Parang bumagsak ang langit. Kailangan ko magpanggap. Xiuyan, Lanan. parang may mali akong nagawa. Ako. Parang, buntis ako. Matagal na rin akong didinatnan. Kaya bumili ako ng pregnancy test. 2 guhit ang lumabas. Xiuyan, hindi ko talaga sinadya. Hindi ko intensyong magkaanak ng hindi mo alam. Sorry. Sorry. Takot na takot ako. Xiuyan, Lin Suan, parang iba ka ngayon ha. Ayun. Buntis mga anak.
Akala mo ba ang Shen family? Di kayang buhayin ng anak. Takot na takot ka pa. Astig. Yes. Pumayag si Daddy, unang talo nila. Tandaan mo mama, ang role mo ay medyo bobo pero sobrang swerte na inosenteng preggy girl. Ayan. Tapos na. Hello Xiaoxi. Shuyan kuya. Bakit may problema ba? CJ. Huwag ka muna mag-isip. Sayaw ka na lang. Mag-ingat ka sa katawan mo. Baby. Si Daddy ba tumatawag sa kanyang childhood friend, si Suxia Oxy? Wala akong gana ngayon. Matulog ka na mag-isa. Baby, nakita mo ba? Yung tatay mo, iba kung makatingin sa akin kanina. Ang tingin niya. Baka kumalat na ang balita na buntis ako. Yung plastic na white flower na iyon, Ano ba sinabi niya kay Daddy? siya ang first love ni Daddy. Hindi ka pwedeng pa-cute-cute lang para matalo ang kanyang status. CJ, yang makapal ang mukha na iyon, white flower pa more. Hating gabi tatawagan ang boyfriend ng iba. May sense ba siya ng boundary? Pikon na pikon ako. Pag nakita ko siya, siguradong talunin ko siya. Talunin ko talaga. Mama, Pigilan mo, walang masasamang plano. Siya pa rin ang malinis at mabait at swak na swak sa pamilya ni Daddy. Pag inaway mo siya, ikaw ang magiging palengkera at kontrabida. tapos na tayo. Wala na tayong laban sa kanya? Hindi. Kailangan magpanggap tayong green tea. Labanan ang strategy niya. Ng mas matinding strategy. Ikaw ba si Suxia Oxy? Xuanshen, bunso. Alam kong hindi ako dapat pumunta. Pero si Ziyu yan, kuya ko na mula noon pa. Paano mo nagawa yan, gamit ang ganitong paraan? Si matandang ginang Shen at si tita Shen. Palaging gusto nila ako. Hindi naman siguro. Gatas na bunso. Ginagaya niya ako. Aba, nauna pa siya umarte. Siguro dahil hindi pa niya ako nakilala dati. Kayang-kaya niyang punitin ang mga pakul na nagmamagaling. Di ba? Tama na. Nakalimutan mo na ba yung turo ko sa'yo? Dapat laban sa tsa at siya din ang panlaban. CJ, ang pa-innocent lang naman ng drama niya, di ba? Sasamahan kita magdrama. Si Oxy, ate. Sorry. Kasalanan ko talaga. Hindi ko rin alam anong nangyari. Hindi ko naman sinadya na agawan ka kay Xuyan. Kung galit ka sa akin, pwede mo akong saktan o sigawan. Pwede ba? Huwag na huwag kang magalit kay Xuyan. Ano bang kaso nitong si Lin Xuanshen? Bakit hindi siya tulad ng sabi-sabi, na walang isip at laging galit? Si Oxy, ate. Kung si matandang ginang Shen, at si tita Shen, malaman nila na dahil kay Xuyan, nagalit ka sa akin, siguradong kamumuhian nila ako. Tama na ang pagpapanggap mo dyan. Tama na, Suxia Oxy. Hindi ganun, Ziyu yan kuya. Sadya niya akong pinapahiya. Xuyan. Huwag mong sisihin si Ate Xiaoxi. Kasalanan ko talaga lahat. Hindi ko dapat siya ininis.
Sa alaala ko, si Suxiaoxi. Lagi siyang magalang at mabait. Kailan pa siya naging ganito kaprangka at mataray? Hindi ganun, Ziyu yan kuya. Buntis si Xuanxuan ngayon. Kaya medyo pabago-bago ang emosyon niya. Mauna ka na, sige. Dati, ako ang white moonlight ni Ziyu yan. Ako ang laging paborito niya. Ngayon, bakit ganito? Ziyu yan. Lanan. Sorry ha. Kanina sumabli ako. Mauna na ako. Xuanshen. Babalikan kita ulit next time. Tama na, huwag ka nang umiyak. Kung bumalik pa siya ulit, hayaan mo na lang siya. Bakit ganyan yung malambing niyang mukha? Ngayon ko lang nakita, sa mga mata ni Shen Xiuyan. Nabukod sa pagnanasa at kontrol, meron pa siyang ibang pakiramdam. Panalo sa unang round. Dapat ipaalam kay Papa na iba ka sa 17 lovebirds na umuna sa'yo. Naituan si. Tama ka nga. Pagpapakabait parang mas may silbi pala, kaysa sa akala ko, may parating na dinner party. Sa ilang araw, ipapadala ko yung mga damit dito para sa'yo. Sasamahan mo ako pumunta. Dinner party. Ma, ito na ang pinaka-importanting chance mo para magbago ang tingin ng lahat, pati na si Papa. Kailangan mong sunggaban to. CJ. Backless na deep ito. Suotin mo, sobrang hot yan. Bukas, trending ako sigurado. Ito na lang, baby. Mami, Tigil na. Tingnan mo yung isa pa dyan. Yung off-white na high neck long sleeves. Yung parang lumpia na nakabalot ng todo. ito ba? Sobrang simple naman ito, para kang madre sa suot mo. Ganyan talaga ang kailangan. Simple lang. Kailangan ang pa-cute at pamabait. Ang mommy mo lahat tiniis para lang umangat sa buhay. Ano ba, gusto mo bang makapasok sa angkan ng mga mayaman o hindi? Ako. Sige na nga. Para makapasok sa pamilya ng mayayaman. Narinig ko, magdadala ng date si Boss Shen ngayong gabi. Sana ipakilala niya sa atin. CJ. Ganda ang performance ng kumpanya ngayon. Noon nga, sa TV lang nakikita si Miss Lin. Ngayon, curious ako kung, sa personal, ganda din ang katawan niya. Oo nga. Paulit-ulit siyang sablay sa harap ng camera. Baka bukas. Lumabas na naman sa headline si Young Master Shen. Pasensya na kayo guys. Pinaghintay ko kayo. Si Lin Xuanshan yun. Hindi nga pwede. Kailan pa naging ganong ka-elegante si Lin Xuanshan? Dati naman siyang pinakatampulan ng tukso online. Akala ko tonight, si Young Master Shen masasayang ang reputasyon. Pero hindi ko inisip na si Lin Xuanshan. Napakaganda at ang ganda ng dating niya. Tinalo pa niya lahat ng babae ngayong gabi. Talagang pinaganda niya ang imahe ni Shen Ziyuyan. Xiuyan. Lin Xuanxuan. Nagbago ka na. Dati gusto mo yung mas revealing, mas gusto mo. Oo nga. Ngayon gusto ko pa ring magpakita ng konti. Mapigilan mo sarili mo. Kailangang inosente at walang mali siya ang tingin. Gusto ko lang namang mag-iba ng style. Saka, parang kapag maayos ang suot ko, hindi na agad ako pagbibintangang lumalandi sa'yo. Mahalaga ba talaga sa kanya yung binibintangan siya na nilalandi ako? Parang mas mahal pa yata ako ni Lin Xuanxuan kaysa iniisip ko.
CJ, Ma. Andoon si Lola, bilisan mo at tulungan mo siya magtakip ng damit, paramdam ka naman. Pupunta muna ako roon. okay. Mag-ingat ka. Baka malamig ngayon. Ayos naman. Naituan. Nakita mo ba yon? Si mama mo, ilang taon ng tukso at trending online. Ngayon lang nagkaroon ng positive news. Ang landas na elegante at reserved. The best talaga. Tuloy lang natin tong drama. Tama ka. Puro papuri lahat ng sinasabi nila tungkol sa akin. May ganitong swerte pala. Naituan Z, napansin mo ba? Nakamakailan si Shen Xiuyan, mas madalas nang umuuwi. Dati, pinakamadalas lang siyang umuuwi para matulog ng 10 oras ng gabi. Ngayon, uuwi na lang siya nang wala namang ibang ginagawa, basta makasama lang ako sa hapunan. Mama, Magandang bagay yan. Ibig sabihin, mula sa puro pagnanasa, napupunta na sa totoong pagmamahal. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Paano natin tatapusin? Xiuyan, umuwi ka. Hayaan mong si Papa ang maghatid sa'yo pabalik sa lumang bahay ng Shen family para maghapunan. Sabihin mo na lang na gusto mong personal na. Humingi ng tawad kay old lady at kay tita. Dahil parang nagkamali ng akala si Ate Xiaoxi tungkol sa'yo. Xiuyan, kung gusto mo, isama mo ako pa uwi. Sabay tayong maghapunan kina old lady at kay tita. Gusto kong humingi ng sorry sa kanila. Noong nakaraan dahil sa nangyari sa akin. Nagdulot ng maling akala si Ate Xiaoxi. At pinagalit pa kita ng sobra. Hindi ko inakala. Naiisipin pa niya yung mga yon. Pwede rin naman. Tutal buntis ka na ngayon ng anak ko. Dapat lang na ipakilala kita. Nang maayos kina mama at lola. Alaynan, old lady. Tita, ito yung mga dalang orange na pina-air cargo ko pa. Babalatan ko para matikman ninyo. Andito na si Shuyan. Ito si Lin Xiaojia. umupo ka na. Mama, ang mga Shen priority lagi ang good manners. Huwag kang kabahan. Dahan-dahan lang ang lakad mo, lumapit ka at magbigay Kay galang. Emrek Shen at kay Old Lady Shen. Magandang araw po, Old Lady. Magandang araw po, Tita. Bisita si Lin Xiaojia. Sige, maupo ka na agad. Ang suot mo ngayon, Xuanyan Mei, ay mukhang mabait. Inaasar ka niya dati kasi sexy kang manamit. Hayaan mo lang siya. Maghain ka ng saa kay Lola. Dahan-dahan lang at siguraduhin mong steady ka, ha? Old Lady, pakiinom po ng saa. Mukhang marunong magpakitang gilas. Tita, ito po, paborito niyo pong kalabasa na may ginto. Old lady. At ito pa. Ito ho, sariwang sabaw ng ginseng po ito. Sige. Tikman po ninyo. Pinakamalaki ang sustansya nito. Old lady, sa susunod, sabay po tayong lumabas. Grebe. Pakiramdam ko talaga parang, hindi ako belongs dito kahit anong gawin ko. Ma. Huwag ka lang puro kain dyan. Maghain ka ng sabaw para kay Lola. Gusto niya yung mushroom soup na iyon.
Old lady. Pakiinom po ng sabaw. Tong mushroom soup, mas mainam yung sabaw ng ginseng, no? Pero mas gusto ko yung inihain ni Xiaoxi. Sustansya nga yung ginseng soup. Pero kung gabi mo inumin, masyado namang malansa. Hindi magandang inumin. Elnat, mas masarap tong mushroom soup na. May lasa ng wild na pagkain. Ganun ba? Mas maalaga si Xuanyan Mei. Mukhang si Shuyan Gedge, marunong magturo ng maayos. Ano yun? Pinuri ba ako ni Suxiaoxi? Ang mama ko, napaka-inosente. Magaling magturo. Pambihira, nilait ka na nga niya. Parang aso na umaamo para pansinin. Sa mga babae, pinakamahalaga ang pagiging disente at may respeto sa sarili. Marunong, at may manners. Yung katulad ni Xiaoxi. Maganda na yun. Bahala nga dyan. Ako na lang ba paborito niyo paglaruan sa pamilya na to? Ma, susuka ako. Kunwaring nagbubuntis suka. Oh, kumusta? Ayos ka lang ba? Okay lang, okay lang. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Tama na, dito na lang muna ang hapunan natin ngayon. Tanggalin niyo na lahat ng ulam. Masyadong mamantika. Masama sa buntis. Sabihan niyo ang maliit na kusina, gawa ng masustansyang sabaw si Lin Xiaoji. Ma, parang hindi tama yun. First impression, nakuha mo na. Pumagitna na si Taina na ipara sa'yo. Kahit dahil sa bata. Magandang simula pa rin yan. Walang mali doon. Gabi na. Lin Xiaoji at Suk Xiaoji, dito na kayo, magstay ngayong weekend. Opo. Ngayon lang naging behaved. Ang tagal niyo nang magkasama. Ngayon lang pinuri ni Shen Xiuyan ang ginagawa ko. Naituan Z, lahat ba ng buntis, ganun kahirap ang pakiramdam? Sorry, mama. First time ko ring maging isang baby. Hindi ko alam mga bagay na iyan. Hindi pwede. May naka-schedule akong ilang live stream sa office mamaya. Kailangan kong i-cancel lahat. Sorry po sa lahat ng fans. Hindi po ako magla-live ngayong gabi dahil masama ang pakiramdam ko. Hanggang next time na lang tayo magkita. Wave sign. Flop na artista nga naman, flop pa rin. Konting sumikat lang, nagdadamot na agad. Baka ginamit lang siya ng sponsor tapos iniwan na. Tago ngayon para magpagaling ng sugat. May balita galing sa loob. Si Lin Xuanyan daw nagpunta sa OBGYN sa ospital. Baka nabuntis. Palihim na ipapalaglag daw. Kayo talaga ang ginamit ng paulit-ulit. Kayo rin ang malalaglag. Ang dinadala ko, apo ng Shen family. Mama, may kakaiba talaga. Ang daming lumabas na chismis laban sa'yo online. Kung nakita mo, siguradong nakita din ni Papa. Impossible yon. Tinatago ko naman ng maayos lahat. Hindi dapat malalaman yon. Impossible. Baka nalaman na ni Shen Xiuyan. Xiuyan Je. Ganun na nga ang nangyari. Lumabas na lahat ng pictures mo online. Alam ko na. Si Xiaoxi lang ang bagay pumwesto sa tabi mo. Yang starlet na yun, ayusin mo na agad. Huwag kang mag-iiwan ng problema. Tong White Lotus na ito. Sige na, hindi na nga siya maganda ang katawan kesa sa akin. Pero araw-araw pa akong sinisiraan. Hindi ba niya alam na ang type ng lalaki, yung medyo palaban at medyo loka-loka tulad ko? Nag-aalala lang ako, baka maloko si Ziyu yan kuya. Ziyu yan, tingnan mo dali. Yung personal na buhay ni Lin Xuanshan. Grabe, sobrang walang pakialam. Ako rin, nag-aalala para sa'yo. Sabi ko, lately si Suxiaoxi. Bakit lagi niyang kinakausap si Xiuyan? Ah, ganito pala yun. Warning, warning. White Lotus. Yuck. Si White Moonlight na naman, umaarte ulit. Sinusumbong na naman niya kay Papa. Sabi lagi kang gumagala sa labas. Sigurado raw, hindi anak ni Papa yan. Sabi, ang bobo mo raw. Madumi raw ang tiyan mo. Ha? Tulungan niyo sina Ituan, please. Parang alam na talaga ni Shen Xiuyan. Ano? Ma, totoo pala yung mga chismis.
Sabi ni Suk Xiaoxi. Noong nakaraang linggo, sa private hospital sa V Department. Nakita ka raw, kasama ang isang lalaki, nag-aaway at nagtutulakan. Lin Xuanxuan. Yung bata sa tiyan mo. San ba galing? Sino ang ama ha? Naituan. Anong gagawin ko? Hindi ako si Ziyu yan. Nakita ko lang to online. Nakita ko lang ang mga balitang yan. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Tao. Ipablock at tanggalin nyo lahat ng litrato na yan sa internet. Hanapin nyo rin ang account na nag-post ng mga litrato. Siguraduhin nyong maparusahan siya sa dapat lang. Opo. Xuanshen, sis. Sorry talaga. Ako yung nagkamali sa'yo. Kaso lang. Bigla kang pumunta sa ospital na walang dahilan. Baka, magduda din ang lahat. Lin Xuanxuan, anong ginawa mo sa ospital? Ma, nandyan na ang pagkakataon mo. Gamitin mo na tong iskandalo. Baliktarin mo at ipanalo ang laban. Gawing guilty at maawa ang papa mo sa'yo. Ito na talaga ang chance mo. Anong gagawin ko? Umiiyak ka, magpaawa ka. Ipakita mong nasasaktan ka kasi na-misunderstand ka. Tapos kunwari na aksidente mong nabagsak ang mga gamot para sa pagbubuntis. Kaya ka pala nagpunta sa ospital. Dahil para sa pagbubuntis mo. Xuyan. Nagpunta ako sa ospital. Sabi ng doktor, hindi raw stable ang pulso ng baby. Nagreseta siya ng gamot. Ito ang una nating anak. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Pero natakot akong sabihin sa'yo. Natakot ako. Natakot akong hindi mo na kami gusto. Sorry, Xuanxuan. Hindi ko alam yon. Mama, demonyo ka ba? Kawawa ka talaga. Siguradong si Papa maawa sobra ngayon. Xuyan. Ikaw na lang meron ako. Kapag pati ikaw, hindi naniniwala sa akin. Mas mabuti pang mamatay na ako. Ziyu yan. Xiaoxi, gabi na ngayon. Umuwi ka na muna. Ako. Palpak ang plano. Ayusin mong mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol sa photos na pinost mo. Huwag mong hayaang si Shen Ziyu yan matutok sa akin. Isa pa. Tawagan mo at ayain sa meeting ang manager ni Lin Xuanshen, si Li Jing. Sabihin mong, gusto ko siyang kausapin. Para sa isang usapan. Ma, ano bang nangyari kanina? Kung hindi ka naman talaga nakipag-sex sa ibang lalaki. Ba't ka natatakot? Yun ba? Ginamit ko kasi ang close pay ni Shen Xuyan. Pangbili ng 3 sets ng high-end na damit. Baka mabwisit siya pag nalaman, kaya dinelete ko na lahat ng notification sa message. Akala ko talaga huli na niya ako. Grabe ka, ma. Ayaw nga, tingnan mo na yung online. Yung tungkol sa mga private photos mo. Malinaw na ang paliwanag. Baka mabago na ang tingin ng mga tao sa'yo. Kaya pala in-edit yung male lead sa picture. Ang tind ng gawin yan. Kawawa si Lin Xuanshen. Ginawan siya ng masama ng sobra. Oo. Kahit ayoko kay Lin Xuanxuan. This time, panig ako sa kanya. Nakakatakot talaga ang cyberbullying. Oo nga. Ako lang ba? Pero parang masakit din yung pagdududa ni Shen Gangzi nung umpisa. Isa pa, malapit na manganak ang bata. Bigyan naman ng buhay yung tao. Nait, nakita mo ba? Dati, puro hate comments ang nare-receive ko. Ngayon, may mga tao na palang dumedepensa sa akin. Anak ng mga Shen. Hindi pwedeng ipahiya ng ibang tao. Magpahinga ka na para sa pagbubuntis mo. Ang pamilya ang bahalang magdesisyon sa lahat. Shen Laofiren. Kailangan mo ring ipaglaban ako. Ang galing mo talaga. Hello, Kuya Lee. Bakit mo ako tinawagan ng ganito ka-late? Ngayong gabi. Mag-livestream ka. Sumayaw ka ng strip dance. Ano? Livestream, strip dance? Xuanshan.
Ang tagal mo nang walang nilalabas na content. Araw-araw nagrereklamo at nambabash mga fans sa studio. Nahihirapan na rin kami. Tapos yung bagong investor. Gusto raw talaga makita kang sumayaw ng ganyang sayaw. Para sa kumpanya natin. Pakiusap, gawin mo na yon kahit isang beses lang. Hindi pwedeng ganun, Kuya Lee. Buntis ako ngayon. Paano ako sasayaw ng ganyan? Xuanshan. Hindi ka naman maghuhubad ng todo. Anong masama ron? Tapos, sikat ka nga dahil sa tag na pagiging sexy, di ba? Pag nawala yan, paano ka pa magkakatrabaho sa showbiz? Kuya Lee, hindi talaga pwede. At saka ngayong weekend, nandito ako sa bahay ng boyfriend ko sa probinsya. Hindi pwede. Xuanshan. Mag-livestream ka bukas ng gabi. Pagkagabi, tulog na lahat ng matatanda. Walang makakaalam. Ako, Xuanshan. Kaya ka naman sumikat, dahil ako nagpapakilala sa iyo dati. Huwag masyadong makulit, baka mamaya mamultahan ka pa, kung ayaw mo talagang gawin. Bayaran mo na lang ako ng penalty fee. CJ, magbabayad ako. Sabihin mo, magkano? 300 milyon. Kuya Ziyu yan. Nandito sila tita at Laofiren pala. Ang gulo-gulo mo. Tingnan mo nga sarili mo. Opo. Si Xuanshan. Anong nangyari kay Xuanxuan? Naghatid lang ako ng sopas kay Xuanshan. Pero pinagalitan niya ako. Sinabi niya, bawal daw akong pumunta sa kwarto niya mamayang gabi. Sabi niya na. Sabi niya na. Sinabi ni Xuanshan. Basta, tita. At sila Ofiren ay tulog na. Pwede na raw siya magpakatotoo. Sinabi niya, mamayang gabi. Magla-livestream daw. Siya ng sexy para sa fans. Dito lang, sa mismong lumang bahay ng mga Shen. Ano? Grabe, sobrang kapal ng mukha ni Lin Xuanshan. Ang lakas ng loob gawin yan sa bahay ng mga Shen. Totoo bang sinabi ni Xuanxuan yan? Hindi magagawa ni Xuanxuan yang ganyang bagay. Kuya Ziyu yan. Laofiren. Kung hindi kayo naniniwala sa akin. Tara, tingnan natin ng sabay. Tara, sumama ka sa akin, tingnan natin. Ay naku. Xuan, ang galing mo talaga. Kung hindi dahil kay Xuan, paano ko nga ba malalaman ng ganitong klaseng katuwa-tuwa? Talagang nabusog ako sa nakita ko. Sobrang nakaka-excite. Ang ganda-ganda talaga. Grabe, totoo pala to. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sumayaw ng hubad sa bahay ng future biyenan. Hindi ba para kang nagpapahiwatig kay dakilang Ginoong Shen na niloloko mo siya? Nung hapunan, napakamahinahon pa niyang tignan. Yun pala ay nagpapanggap lang. Ngayon, lumabas na ang totoo niyang ugali. Kung hindi dahil kay Miss Su, hindi sana natin alam na naloko na pala tayo ng ganyan. Ang tulad niyang tao, paano siya bagay maging ilaw ng tahanan ng Shen family? Nanay, nakita mo na, di ba? Ang kabastusan ng babaeng to, lampas na sa kaya nating isipin. Hindi ko papayagan ang ganitong babae. Ang magluwal ng unang apo ng Shen family natin. Ling Xuanxuan. Ibig sabihin ba, lahat ng ginawa mo noon ay pawang pagpapanggap lang? Mga tao, buksan niyo ang pinto para sa akin, bilisan niyo. Opo. 3. 2. Isa. Matandang ginang. Anong ginagawa niyo rito? Sige, tuloy mo lang ang pagsusulat mo, Xuan. Inaabangan pa namin matapos mo kopyahin ang Heart Sutra. Ipapakita mo pa yan sa amin. Pasensya na po kayo, mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna ang ating live ngayon. Kita-kits na lang ulit next time. Anong ginagawa mo? Matandang ginang, sagot ko. Nagkakopya po ako ng sutra. Paano nangyari yun? Hindi ba dapat ikaw? Dapat akong ano? Ang ibig kong sabihin. Hindi ka ba nagli-live ngayon? Oo. Nagpapanggap lang naman. Pero totoo, nagli-live pa rin. Nagpapakasikreto. Parang may tinatago na di dapat makita ng iba.
Suan-suan. Ganitong oras na di ka pa natutulog. Anong kalokohan na naman yan? Gabi na, tapos mga ganitong hindi maayos na bagay pa ginagawa. Baka naman dahil alam nila na parating tayo. Sinadya yata nilang magpasikat para makita ng lahat. Oo nga, bandang 10 oras na ng gabi pa. Ano nga bang pinagkakaabalahan ni Lin Xiaojia? Totoo, nagsusulat nga ako ng dasal. At naka-livestream din ako. Si Uyan, alam mo naman yan. Artista ako, di ba? Kapag hindi na ako aktibo, magagalit yung mga fans ko. Tama rin naman. Ma, Talagang kailangan ni Suan-suan na maging visible sa publiko. pinag-livestreaman ako ngayon ng kumpanya ko. Sakto naman. Gusto ko rin sanang magsulat at magpakalma ng isip. Kaya nagkasundo kami ng mga fans ko. Pumayag na. Mag-livestream kami habang nagsusulat ng dasal. Mama. Bakit hindi na lang gawin natin yung sinabi niya? CJ. Pero, parang hindi maganda yung content ng live stream na to. Kailangan nating baguhin to. Narinig ko kasi na gusto ng lola na tahimik ang mga kamag-anak na bata pa. Kung ganun, mag-livestream ka na lang na nagsusulat ng dasal ng kalma. Ha? Naituan. Gusto mo akong magpajama ng sexy at mag-dance ng madulas. Kaya ko yun. Okay lang, pero kung papasulatin mo ako ng dasal, parang pinapatay mo naman ako nun. Wala na bang ibang paraan? Wala kung gusto mo mabuhay, kailangan mong magdasal. Buti na lang may. Naituan ako. Baby, ikaw talaga ang naging tagapagligtas ni Mama ngayon. Pero, tingnan mo nga. Baka naman, nakakaabala na ako sa inyo. Lin Xuanshen. Sinabi na ni Xiaoxi sa akin lahat Alam ko namang. Bakit ka pa nagpapanggap ngayon? Madam, ano po bang ibig sabihin nyo? Kahit ano pa ang sinabi ni Suxiaoji. Kailangan may ebidensya pa rin yan. Nakikita naman ng lahat ngayon, totoong nagsusulat lang ako ng dasal Nasaan ang ebidensya ninyo? Ako. Hindi naman ako lolokohin ni Xiaoxi. Sigurado ka na alam mo na darating kami, kaya maaga mong tinapon ang ebidensya. Tama ba, Xiaoxi? Xuanshen. Hindi naman namin intensyon na magduda sa'yo. Pero madaling magtaka, kung magla-livestream ka ng ganito kalalim na gabi. Pero pagsusulat lang ng dasal ginagawa mo. Madaling maging duda Yung livestream ko ngayong gabi, may kabuang video playback yun. Pwede niyong balikan at panoorin, para makita kung ano talaga ang ginawa ko ngayong gabi. Pero, ngayon ko lang nalaman, na ang matagal ng pamilya ng Shen, hindi nagtatanong ng ebidensya na. Basta-basta na lang naghuhusga. Ikaw talaga. Tama na. Fuansuan. Ngayong gabi, kami nga mismo ang nakakaabala. May mga tao kasi na hindi alam ang totoo. Tapos puro sigaw ng sigaw kung saan-saan. May iba pang hindi nag-iisip. Kahit anong sabihin ng mga outsider, agad na lang naniniwala. Kung ikukumpara sa iyo, Suan-suan, mas may kulang pa sa manners ang mga taong iyon. Lola, inay. Tama na. Gabi na, tapos nakatayo pa tayong lahat dito. Kailangan pa ba kitang paalisin? Inay, pakinggan mo sana ang paliwanag ko. Tiya, gabi na, uwi na muna tayo. Anong gagawin? Naituan. Bakit hindi nagsasalita si Lola? Sige na, mag-isip ka ng paraan. Purihin mo. Sabihin mong ang ganda ng kutis niya. Sabihin mong ang ganda ng design ng mga butones sa cheongsam niya. Sige, purihin mo na. Lola, ang ganda po ng kutis niyo ngayon ha. Ang buttons niyo sobrang buttons talaga. Patay na. Grabe, ang pangit talaga ng sulat mo, Mama. Mama. Naku, Nako, patay tayo dyan. baka nakita niya na nagmamadali lang akong magdasal. Kaya pinatanggal niya lahat ng tao. Para mapagsabihan ako. Mama, kayanin mo, tibayan mo. Lola. Sorry po, nagkamali ako. Ayos. Anong ayos? Lola, huwag masyado magpursige ha. Kung lumabo ang mata mo, pwede nating ipatingin sa doktor. Bastos na bata ka. Mahina ang pulso mo. Mali pa ang hawak sa ballpen.
Ang pagsusulat sa buntis. Para lang mapakalma ang isip. Hindi importante ang style. Basta may puso ka, okay na yun. Pinupuri niya ako Tama ka mama, pinupuri ka ni Lola. Ay, teka. Lola, ngumiti po ba kayo? Ang tagal na, hindi nyo pa ako, inisya ng ganito. Nakakatawa ba talaga ang sulat ko? Si Uyan. Ilang buwan na? 4 na buwan na. Kailan ang next check-up? Sa Wednesday. Papadampot ko yung driver para sunduin ka. Sabay na tayo. Pati ang nanay ni si Uyan sasama din. Naituan, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Si Lola Shen at si Madam Shen, sasama pa raw sa check-up ko. Nakuha ni Lola. Tara na. Lola, tingnan nyo. Ang laki ng ulo ni baby, ang ganda ng development. Mukhang matalino tong bata. Basta healthy, okay na. Panasan mo na. Baby. Ako tong dating tsinelas ng chismis, mukhang. Talaga yata, malapit na akong mapasali sa malaking pamilya na ito. Suksayoji, nabalitaan ko na close kayo ni Shenzong mula kabataan. Pero ngayon medyo lumalayo na kayo. Ano masasabi mo? Naniniwala pa rin ako na ang relasyon mula pagkabata ang pinakamatibay at pinakapuro. Kaso sobrang dami na ng tukso sa mundo ngayon. Minsan, ang paninindigan. Yun ang pinakamahirap gawin. Ang cute talaga ni Su Xiaoxi. Pwede na sanang maging boyfriend. Ganun na lang inagaw ng iba, ginamitan pa ng maduming paraan para mapalapit. Suportahan natin si Xiaoxi. Pwede bang umalis na si Lin Xuanshan? Kahit medyo kunwari ang sinasabi ni Su Xiaoxi, hindi rin naman mabait si Lin Xuanshan. Kung ihahambing, Su Xiaoxi ang panalo para sa akin. Ako. Ang cute mo talaga. Pati reputasyon ko. At koneksyon ko sa mga tao. Walang natira. Mama, kalmado lang, wag mong sagutin. Kapag sumagot ka, panalo sila. Tuloy lang natin. Tahimik lang ang buhay. Kung ikukumpara sa mga banat nung isa na parang painosente. Mas klase naman dito. Simula pa lang to. Ako nga, professional na artista. Hindi naman mahirap umarte na parang painosente. Sigurado akong mas magaling akong umarte kaysa kay Suxiaoxi. Kung ikukumpara sa mga banat. Nung isa na parang painosente. Mas klase naman dito, oh. Lee, manager. Yung iniutos ko sa'yo last time. Hindi ko gusto yung resulta. Kung gusto mo pa ng investment mula sa pamilya Su, ibigay mo sa akin.
Ang HD na video na nagpapakita na napasali si Lin Xuanzhen sa mga bawal na patakaran. Miss Suo. Ano ba yan? Ang dami mang bashers ni Xuanzhuan. Pero lahat ng meron siya, pinaghirapan niya yan ng solo. Hindi siya sumali sa mga bawal na patakaran kahit kailan. Noon, wala. Ngayon pwede na. Manager mo siya. Ikaw ang magpapatupad sa bawal na patakaran sa kanya. May lakas ba siyang tumanggi? Ha? Gusto mo ako ang gumawa ng bawal kay Lin Xuanzhen? Oo. Hindi lang yun ang gusto ko. Dapat kunan mo pa ng HD na video na kita ang mukha niya. Pag nagawa mo yan. Ako. Mr. Lee, matalino ka naman. Alam mo dapat kung paano mamili. Alam mo na yan sa sarili mo. Lin Xuanzhen. Ngayon, titiyakin kung masira ang pangalan mo. Hello, Kuya Lee. May kailangan ka ba sa akin? Ayoko sana magsalita. Pero madam, ngayong araw, nakita niyo mismo, si Xuanzhen. Sumakay siya ng mamahaling kotse. Nagkita sila ng ibang lalaki. Isang kotse lang naman yun. Baka ginamit lang yung kotse ko. Kuya, nasa garahe pa yung kotse mo, buo pa. Walang kotse kahit isa na nawala. So, kaninong kotse yun? Kanino pa ba? May pambili ba siya? Ng ganyang kotse. Malamang sa ibang lalaki yan, mayaman. Ma, wag kang mag-imbento. Anong nag-iimbento ako? Ziyu yan. Ngayon ko lang na-realize. Ang bait mo pala. Naloko ka na nga. Tinutulungan mo pa rin siya. Walang ebidensya. Huwag kang magpakalat ng chismis. Ziyu yan. Madam. Tita. Para sa ikabubuti ng pamilya Shen din yan. Sayang nga lang. Yung video ni Xuanzhen. Na may ibang lalaki. Nakuha na ng mga paparazzi. Ano? Si Uyan. Uncle Lee. Hanggang dito na lang po. CJ. Tingnan nyo, si Lin Xuanzhen. Miss Lin. May balita na may nakita kayong misteryosong lalaki kagabi. Totoo ba yun? First time nyo ba maglokohan? Niloko nyo ba si Mr. Shen? Pakiriyak naman kayo. Sige, magsalita ka na. Ano ba talaga nangyari kay na ito Anzi? Mama, baka may kumuha ng video ng mga lakad mo. Pero grabe ang ingay, malamang may kinalaman si Su Xiaoxi. Mas pinapalaki pa. Paki-explain naman sa amin. Explain nyo po sana, Miss Lin. Madam Shen, alam niyo po ba ang tungkol sa panluloko ni Lin Xuanzhuan? Mr. Shen, alam nyo po ba na niloko kayo? Sa ganitong sitwasyon, papatirahin niyo pa ba si Lin Xuanzhuan sa bahay Shen? Tama, wag na siyang patirahin pa dyan. Wala na siyang karapatang tumira sa bahay Shen. Nakakahiya na sobra. Yung nangyari ngayon. Pambahay na usapan lang sana. Pero dahil kilala si Miss Lin, responsibilidad kong ipaalam sa publiko. Kaya ngayon, magkakaroon ako ng press conference dito sa bahay Shen. Fuansuan, ipaliwanag mo sa publiko kung ano ginawa mo kagabi. Ako. Lin Xuanzhen. Sige. Sabihin mo kung ano talaga ang ginawa mo kagabi. Sino yung lalaki sa video? Hindi ko pwedeng sabihin. Pero nangangako ako. Hindi talaga ako nagtaksil. Nangangako ka. May halaga ba yung pangako mo?
Nandyan lahat ng ebidensya. Nagmamatigas ka pa rin. Video lang na, magkasama sa daan. Hindi naman solid na ebidensya yan. Ikaw. Nakakabueset, sakit ulo ko tuloy. Lahat handa na. Nandito na ang video. Tita, magpahinga na po muna kayo. Ako na ang magtatanong. Xuanshen, sa tingin mo ba, hindi namin alam ang totoong pagkakakilanlan ng lalaki na yon? Wala kaming sapat na ebidensya. Akala mo hindi ka namin mapaparusahan. Ah. Ang ibig sabihin ni Ate Sue. May ebidensya siya. Xuanshen, ayoko sanang mapahiya ka dito. Pero, mayroon talaga. Mga kaibigan, malungkot man sabihin pero, yung lalaki sa video, nakadate ni Lin Xuanshen. Yun pala ang manager niyang si Lizing. Totoo ba yan? Paano namang nangyari yun? Ano, yung lalaki na may relasyon kay Lin Xuanxuan. Pala, siya mismo ang manager niya. Para lang umangat, talagang kahit anong paraan ginagawa niya. Kung ganoon. Yung mga chismis tungkol kay Lin Xuanxuan na may kalokohan sa industriya. Mukhang totoo nga. Miss Lin, totoo ba to? Nakakatawa naman. May batas ba na ang artistang may relasyon sa sariling manager ay nangangaliwa na agad? Xuanshen, ate. Huwag ka na magmatigas dito. Sa totoo lang, gusto ko talagang kampihan ka. Pero, pati si Lizing. Inamin na niya mismo. Inamin ano? Kakalapit lang sa akin ng assistant ko, may dala siyang video. Si Lizing mismo ang nag-record nun. Video nila ni Lin Xuanshen na magkasama sa kama. Totoo ba yan? Meron pa palang ganong video. Wala na talagang hiya. Nahuli na nga kayo sa kama. Hindi pa rin aamin. Impossible. Imposibleng may video. Xuanshen, ate. Talagang nakakaawa ka. Pero, lahat ng ginagawa ng tao, may nanunood mula sa taas. Pag may kasalanan ka, laging may ebidensya na may iwan. Nagsisisi ka na ba? Ang pinaka dapat mong pagsisihan ngayon ay yung nakipag-agawan ka sa akin kay Shen Shuyan. Pakinggan ninyo lahat. Ako si Lizing, manager ni Lin Xuanshen. Ginawa ko ang video na to para sabihin sa inyo, si Lin Xuanshen. Hindi kailanman na-involve sa kalokohan sa industriya. Lahat ng ito, gawa-gawa lang ng may masamang intensyon. Napagkamalan lang pala siya. Lahat pala ng balita, peke. Sinong naglalabas ng ganitong fake news para man-ira? Sino kayang gumagawa ng ganyan? Xiaoxi, ano ba talaga ang nangyayari? May isang tao na pinipilit akong pilitin si Xuanshen na mag-livestream ng kahalayan. Inuutusan akong i-exploit si Xuanshen. Kung hindi ako sumunod, hindi lang siya. Hindi na mag-i-invest sa atin. Tsaka pababagsakin pa ang kumpanya natin. Grabe naman. Paano may ganun kasama na tao? Sino yon? Matapang na kumaaway sa pamilya Shen. Bakit nangyayari to? Xuanshen, ikaw ba ang nagpalit ng video? Anong sinasabi mo? Eitsu, ikaw mismo ang naglabas ng video na yan. Bakit sakin mo pa isinisisi? Xuanshen, ganito na lang ang nangyari. Kahit pa pinipilit kang mag-livestream, o i-exploit ka. Lahat yan, si Su Xiaoxi ang may pakana. Ang tagal na nating magka-partner. Kahit pa parati kang nasa chismis. Alam kong, mabait ka. Hindi ko talaga kayang gawin to. Kuya Lee, Eto na yung kontrata sa pagpapakawala sa'yo. Pinadala ko na sa'yo. Umalis ka na. Baka may gawin pa ang so group laban sa atin. Mas maaga kang umalis, mas ligtas ka. Hanggang dito na lang. hindi pwede. Sige, ibababa ko na. Hello? Anong gagawin natin, baby na si Tuanzi?
Isip ka ng paraan. Mabait si Kuya Lee. Hindi natin pwedeng hayaan si Suksya Oxy na ganun na lang mangyari. Ma, wag kang mag-alala, ako na bahala dito. Esan, Hindi. Hindi pa tapos ang lahat. Xuanshen, ate. Kung totoo na, wala kang ginawang kalokohan sa industriya. Bakit ka dumaan ng gabi? Sa magarang sasakyan. Kagabi. Saan ka ba talaga pumunta? nga. Kung si Lin Xuansuan, talagang walang ginawang kalokohan. Kanino yung magarang sasakyan? Baka naman. Iba pala ang gumagawa ng kalokohan kay Lin Xuanshen. Ako. Sa akin yung sasakyan na yon. Ayan ang presidente ng Charity Association, si Zhang Hualan. Hualan, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako pumunta. Fuansuan, baka mas lalong mapagkamalan ka. President Zhang, anong ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin sa kaso ni Lin Xuansuan, may hindi pa alam ang lahat? Sabi ni President Zhang. Yung magarang sasakyan, sa kanya. So, hindi pala napasama si Lin Xuanshen kagabi. Sabi ko na nga ba, isang sasakyan lang. Husgahan agad. Sobrang padali naman. Ikaw talaga. Ganito na kagulo, matigas pa rin ang ulo mo. Tama ka. Walang ginawang kalokohan. Si Lin Xuansuan. Dahil kagabi, kasama ko siya. Ayan, malinaw na ang totoo. Hindi naman pwedeng, babae rin si President Zhang ang gumawa ng kalokohan kay Lin Xuansuan, di ba? President Zhang. Pero kung hindi nagawa kay Lin Xuanshen ang ganon, bakit naman, kayong dalawa magkasama? Nang 10 oras ng gabi. Si Lin Xuansuan, bilang kinatawan ng Shen Group, nag-donate ng supply sa Charity Association para makatulong sa mga batang nangangailangan sa probinsya. Ito ang ebidensya. Ano? Umalis pala si Lin Xuansuan ng gabi. Palihim para tumulong sa mahihirap na lugar. Malaking balita to. Kailangan ko agad ipadala. Si Lin Xuanshen. Lumabas ng gabi kasama ang misteryosong tao. Para palang tumulong sa charity. President Zhang. Alam kong malapit ka kay Lin Xuanshen. Pero di mo naman pwedeng magbulag-bulagan. Kung totoo na charity ang ginagawa niya. Bakit hindi siya nag-promote? Bakit sa gitna ng gabi? Palihim na umaalis. Parang natatakot pa siyang malaman ng iba. Nga, natatakot si Xuansuan na malaman ng iba. Ito ang ni-record ko. Kagabi ng palihim. Ginawa ko to para lang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Xuansuan, maganda ang paggawa ng charity. Bakit hindi mo pinapaalam sa lahat na ikaw ang gumagawa nito? President, alam mo naman ang reputasyon ko na lagi akong pinag-uusapan online. Kahit anong gawin ko, may mga tao pa rin nababati ko sa akin. Kung malalaman nilang ako ang gumagawa ng charity, tiyak na sasabihin nilang nagfi-fake ako. Matagal nang nagpapatakbo ang Charity Association. Ang dami nang natulungan, lalo na sa mahihirap na lugar, lalo na mga bata roon. Ayokong dahil sa akin, mabahiran ang pangalan ninyo. Basta, makarating lang ng maayos ang mga donasyon sa mga bata. Para sa akin, sapat na iyon. Fuansuan. Alam ko, iniisip mo rin ang kapakanan ng Charity Association. Pero sa ganitong panahon na, hindi naman pwedeng hayaan ka lang namin masaktan. Paano kung mapagod na ang mabait na tao? Yun ba ang layunin natin sa charity? President. Totoo ang sinabi ni Zhang President. Si Lin Xuanshen talaga ang gumagawa ng charity. Kaya nga, Nagkamali tayo sa paghusga kay Lin Xuanshen. natakot lang siya mabash, kaya palihim siya tumulong. Grabe naman si Xuansuan, ang lungkot niya. Mga bashers online, huwag naman kayong masyadong grabe. Pinipilit nyo pa ang mga bata mapagod. Magkaroon ng ganitong, Puso na tumutulong kahit walang kapalit. Hindi ko matanggap na si Lin Xuansuan, talagang masama gaya ng nasasabi. Na, matagal ko nang sinasabi. Sobrang sikat lang talaga si Lin Xuansuan, pero mabait siya sa puso. grebe. Biglang nagbago ang usapan online. Ngayon, puro puri na kay Lin Xuansuan. Matagal nang binabash si Lin Xuanshen. Ito lang ang pagkakataon niyang luminess. Halata naman, sinet up lang siya rito. Baka pati dati, ganun din. Si Xuansuan natin. Malamang conspiracy lang ng mga kapitalista.
Matanda. Ito po ang certificate na ibinigay ng Charity Association. Nagpapasalamat sila sa Shen Group. Nagpapasalamat kay Miss Lin sa mga donasyong ibinigay para sa charity. Sa pangalan ng Shen Group, nag-donate ka ng mga donasyon. Bakit di mo sinabi sa amin? Matanda, President Gyu. Ang Shen Group, taon-taon tumutulong sa charity. Sobrang laki ng pondong na ibibigay nila. Yung donasyon ko, hindi naman masyadong malaki. Saka, ginamit ko ang pangalan ng Shen Group para na rin ipagdasal ang Shen family. Pati sa anak ko na nasa tiyan ko. Sana ang buong pamilya natin laging ligtas at maayos. Suan-suan. Sige na, nalaman na ang totoo tungkol dito. Hanggang dito na lang ang press conference natin ngayon. Mga media, kung paano nyo isusulat. Siguro, di ko na kailangang turuan kayo. Hindi na kailangang turuan. Matandang Shen. Mauna na po kami. Miss Su, Matandang ginang. Naloko rin ako ng iba. Nakita ko si Zuan Yuan. Malinis siya. Masayang masaya ako, higit pa sa kahit sino. Assistant Zhang. Ang tagal mo nang nagtatrabaho sa akin, hindi ko akalaing ganyan kang tao. Hindi ka lang nagpakalat ng chismis tungkol kay Zuan Yuan. Pati video ginamit mo para iliga kami. Nagkamali kami ng akala kay Zuan Yuan, kung hindi dahil matalino at nakakakita sa lahat ang matandang ginang. Si Zuan Yuan. Ang dami niyang titiis yung sakit ng kalooban. Zuan Yuan, ate. Buti na lang at ayos ka lang. Ang saya ko talaga. ako, tama na. Simula ngayon. Tanggal ka na sa trabaho. Bilis, lumayas ka na. Zuan Yuan, ate. Kasalanan ko lahat to. Mali ang pinagkatiwalaan ko. Kaya lumaki ng ganito ang gulo. Hindi mo naman ako sinisisi, di ba? Yang babae na yan. Ang kapal ng mukha niya, ang lakas pa ng loob magsalita, matiis lang. Kapag nagalit tayo ngayon, sa isang iglap, mawawala lahat ng pinaghirapan natin. CJ. Hindi na ako magagalit. Kung magkasakit ako sa kakagalit, wala namang mag-aalaga sa akin. Ayos lang, walang problema. At si Oxy. Ako, Hindi. magsasabi lang ako. Xuan Yuan, Ako rin, gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Pinahiya pa kita sa harap ng maraming tao. Matandang ginang, sa kumpanya nyo, huwag kayong mag-alala. Ang grupo ng Shen, magbibigay kami ng tulong pinansyal. es, Sobrang ayos niyan. Tapos si Hualan. Magkano man ang na-donate ni Xuan Yuan? Ang grupo ng Shen, magdadagdag pa ng sandamakmak. Sa pangalan ni Xuan Yuan lahat ilalagay. Kung may tumulong sa pamilya Shen, tiyak na babalikan iyon ng Shen. Kung may kalaban, tiyak na gagantihan ng Shen. Ang saya-saya ko na ituan-tuan. Ngayon, unti-unti na akong tinatanggap ng pamilya Shen. Kapag nalaman to ni Suxia Oxy, siguradong matutuliro iyon sa inis. Ma, ang galing mo talaga. Mukhang ang tuwang-tuwa sa'yo ang matandang lola. Nga. pati si Lola, lumalambot na ang ugali. Tuloy-tuloy lang to. Ang dali na lang pasukin ang pamilya ng mayaman. Tama ka. Hindi, mali. Nandyan pa si Suxia Oxy. Araw-araw umiisip ng paraan para konsintihin ako. Kapag napahamak ako kahit isang beses, wala na ang lahat ko. Kaya ko na lang daw pagtulungan si Suxia Oxy at bugbugin siya. Ma! Ano ba yung sinasabi mo? Tama nga. Yun. Bugbugin ko kaya siya ng isang beses. Narinig ko pa, takot sa ahas si Suxia Oxy. Kukuha ako ng 5-step snake, ilalagay ko sa kama niya. Pati kaluluwa niya siguro mawawala sa takot. Tingnan lang natin kung magkakaroon pa siya ng lakas ng loob manloko sa akin. Tigil na, Ma. Saan mo natutunan lahat ng yan? Masama ba ang mga plano kong yan? Pero kasi, kung hindi natin siya bubugin, araw-araw tayong abala sa pagpapakabait sa kanya. Saan ka pa magkakaroon ng oras para magpakitang gilas sa? Harap ng matandang ginang. Tama rin naman ang sabi mo. Kung puro patabang inaabot natin at hindi man lang lumalaban. Akala nung. Masamang babae. Madali lang tayong apihin. Malapit na pala ang 80 kaarawan ni Tae na inay. Tingnan mo. Ganito na lang gagawin natin.
Kung hindi kasi siraan ng masamang babae, hindi siya masasangkot sa patibong natin. Pero kapag tinangkang saktan ka, tiyak, bibigwasan natin siya ng todo. Tita. Heto po, inom po kayo ng tsaa. Hindi na, huwag na lang. Hindi ko nga yata kayang uminom ng tsaa na galing kay Miss Sue. Tita, galit po ba kayo sa akin? Xiaoxi. Yung mga chismis mo tungkol kay Zuan Yuan, totoo ba lahat ng yun? Ngayon, dahil sa mga chismis, si Zuan Yuan na ang nabiktima. Napagalit pa ang matandang ginang. Pati ako, nadamay na rin. Hindi na ako pinapansin masyado. Tita. Sige po, palamigin niyo muna ang ulo niyo. Alam ko po. Hindi ko napaalis. Si Lin Zuan Yuan. Ako pa ang napag-initan niya. Hindi kayo nasiyahan dahil doon. Pero, ibig lang sabihin nito, na si Lin Zuan Yuan, tuso at madiskarte. Ngayon palang ganyan na siya. Paano pa kaya kapag nakapasok na siya dito? Malapit na ang ikawalumpang kaarawan ng matandang ginang. Ngayong pagkakataon, ako mismo ang kikilos. Sisiguraduhin kong si Lin Zuan Yuan, sa harap ng lahat ng tao, malalantad ang tunay niyang pagkatao. Maniwala po kayo sa akin. Pwede po ba? Bumabati po ako, naway humaba pa ang buhay ni Lola gaya ng kabundukan ng timog. At umapaw pa ang biyaya gaya ng dakilang dagat ng silangan. Salamat. Ang ganda niyong tingnan, Lola, ang lakas ng aura niyo. Maraming salamat. Dumating na si Boss Shen. Lola, Nandito na po. Kung ganun, simulan na natin ang handaan para sa birthday. Salamat sa lahat ng bisitang nakiisa, sa lahat ng narito, mga kaibigan at kapartner ng grupo ng Shen. Nakasama naming tumanda sa negosyo. Ngayong araw, walang pag-uusap ng negosyo, basta bonding at samahan lang. Sana, enjoy kayong lahat at maging masaya ang gabi. Sige, Matandang ginang. Naway mapasa inyo ang mga biyayang walang hanggan at, mas mahaba pa sana ang inyong buhay kaysa kabundukan. Ito po, pamana ng tatay ko. Siya mismo ang naghanap ng perlas ng gabi sa timog dagat. Pinagbili niyang iregalo ko ito sa inyo. Ito ba yung perlas ng gabi na libong taon ginawa sa lumang kabibe ng Timog Dagat? Sabi nila, sobrang bihira niyan. noong sa Sotheby's auction, may isa pang perlas, 10 beses mas maliit dito, pinagbilhan ng 50 milyong piso pataas. Itong ito, sobrang halaga na, parang hindi matutumbasan ng pera. Salamat Boss Su sa pagbibigay halaga. Ewan ko lang kung ano ang inihanda ni Zuan Yuan para kay matandang ginang. Ako, Ni hindi ko rin alam kung ano ang inihanda niya. Mukha tuloy na parang wala kang handang regalo, eh. Lola. Kasama ko si Xuanxuan. Pinagbidahan namin para sa inyo yung pribadong hardin sa bandang hilaga ng syudad. Kapag wala kayong ginagawa, pwede kayong pumunta doon at magpalamig ng isip. Ang laki ng ginastos nyo ah. ang bait niyong mga bata. Napagastos pa kayo para sa akin. Si Shen Dashao talaga, galante. Pero si Lin Xuanxuan naman hindi pa naman talaga opisyal na parte ng pamilya. 2 tao nagbigay ng iisang regalo. Tama ba yun? Parang medyo awkward yata. Ibig sabihin ba, si Lin Xuanxuan wala talagang handang regalo. Kaya si Shen Dashao na ang umalalay at nagmadali magregalo. Si Lin Xuanxuan kasi, artista lang naman talaga yan. Hindi talaga bagay sa mga ganitong okasyon. Hindi mo maikukumpara sa mga tulad ni Miss Su na galing sa kilalang pamilya. Tama, hindi talaga level. Ang mahalaga, Dumating ang tao. Wala sa regalo ang batayan. Hindi rin naman naghihirap ang pamilya Shen para umasa sa regalo. Matandang ginang. Alam ko naman na milyon-milyon ang yaman ng Shen family. Wala na po kayong kailangan talaga. Pinaglaanan ko lang po ng 1 buwan.
Para iguhit ko kayo ng isang baifutu. Dibuho ng daang pagpapala. Para sana maging ligtas at malayo kayo sa sakit. Baifutu. Iyon ba yung baifutu na ginawa ni Emperor Qianlong, kung saan nakolekta niya ang mga pinakamagandang kaligrapya sa buong bansa? Yun bang baifutu? Na napapabalita, yung bawat karakter ay iba-iba ang estilo. At may kasamang espesyal na biyaya sa may kaarawan. Talagang may malasakit si Miss Lin. Miss Lin, nasaan yung baifutu na yan? Pakita mo naman sa amin. Oo nga, ipakita mo nga. Para makita naman namin. Tama, Xuanshen, kapatid. Dala mo na ba, para makita naman namin lahat? Sige na, ilabas mo na para makita nating lahat. Sige. Kung yan ang gusto. Ni Atsu. Mga kaibigan, tingnan ninyo. Few. Hindi ito baifutu. Ito ang baigitu, dibuho ng daang multo. Nabasa ko ito sa libro dati. Kapag baliktad ang pagkasulat ng karakter na 1, tapos pinaghalong abo ng patay sa tinta, ang daang pagpapala ay nagiging sumpa. Mabilis kang mamamatay. At hindi ka na muling isisilang. Ano, ang sama naman ni Miss Lin. Gusto pa pala niyang ipahamak si matandang ginang Shen. Lin Xuanshen. May mali ba ang Shen family sa iyo? Bakit mo kami Gina ganito? Ay nako. Inay. Okay lang po ba kayo? Sabi ko na nga ba? Si Lin Xuanshen. Hindi marunong tumanggap ng utang na loob. Pinakakain at pinapainom mo na. Tinuturing mong halos tunay na manugang. Pero tingnan mo naman. Lumalabas din ang totoong kulay. Ang kabutihan mo. Tinapon lang niya. Hindi po totoo yan, matandang ginang. Hindi po ako ang gumawa nito. Tumigil ka na. Wala kang karapatang magsalita dito. Sa ginawa mong yan. Dapat mo talagang akuin ng buong pananagutan, kahit buhay mo pa ang kapalit. Fuansuan. Ano bang nangyayari dito? Lola, hindi ako yon. Ako, Ano pa bang pwede mangyari? Hindi ba halatang halata na? Lin Xuanshen. Dahil sa'yo, hindi mo pa rin kinikilala ang pagiging manugang niya sa pamilya Shen. Matagal na siyang may galit sa puso. Sinadya niyang samantalahin ang handaan ng kaarawan mo. Para gumawa ng eksena. Ganito ba talaga, Xuansuan? Lola, hindi ako yon. Xuanshen, ate. Ang bait-bait pa naman ng lola sa'yo. Tapos magagawa mong ganito. Ginawa mo to. Sa pamilya Shen. Pwede kang maparusahan. Tama. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na sampin ang lola. Tao. Hulihin siya. dakpin siya. Bitawan niyo ako. Hindi ako yon. Hulihin niyo siya, hulihin niyo siya. Kahit may pagkadiretso si Xuansuan, wala naman siyang masamang intensyon. Kung siya ba talaga ang may gawa nito, kailangan pang imbestigahan. Talagang ganyan. Pag may asawa na, nakakalimutan na ang magulang. Ziyu yan. Lahat ng ebidensya. Nakalatag na sa harap mo. Pinapagtanggol mo pa rin siya. Shuyan? Ziyu, alam kong masakit din para sa'yo ang ginagawa ni Xuanshen. Pero wag mo sanang ipagsawalang bahala ang tama at mali. Ako, Suksiaoksi. Sigurado kang ako ang may gawa nito, tama ba? Siyempre, kung hindi ikaw. Ako ba? Shen Madam, Shen Tiahin. Kung halimbawa, talagang may gustong magsumpa kay Lola. Dapat bang parusahan siya? Siyempre naman. Ang pamilya Shen ang pinakarespeto sa lahat. Ang punong ginang ng pamilya Shen ay hindi basta-basta nilalay. Tama nga yan. Tama, tama. Pwede bang tanungin? Anong parusa ang naghihintay sa taong yun na sinumpa si Lola? Siyempre, dapat siyang lumuhad sa harap ng lahat. At tatanggap ng 999 na palo mula sa amin. Tapos, dapat siyang gumapang palabas dito. Tama, gumapang palabas. Tama, dapat lang sa mga ganong tao ang ganong parusa. na, masyadong magaan pa akong simpleng paghingi lang ng tawad at paglukod eh. Pero mga kaibigan, isa ring sikat na artista si Lin Xuansuan. Pag nalaman sa showbiz ang nangyaring to, paano pa siya makakabalik? Xuanshen, naiintindihan ko, ayaw mo rin mangyari to.
Pero kapag nagkamali ka, dapat lang na maparusahan ka. Tiyahin. Ginagawa lang niya to para sa'yo. Sino nagsabing ayaw ko? Gustong gusto ko nga eh. Kung nagkamali ka, parusa talaga ang kasunod niyan. Kaya, suksyaoksi. Lumuhod ka na agad at tanggapin ang parusa mo. Lin Xuanshen. Nabubulagan ka na ba sa takot? Malinaw namang ikaw ang nagkamali. Bakit ako ang mag-ako ng parusa? Oh, ganun ba? Bakit? Ikaw ang lumabas sa Kithith footage. Malapit na ang ika-80 birthday ni Lola. Malay mo, suksyaoksi lang gusto lang talagang. Gamitin ang pagkakataon para suran ka. Naglagay kami ng CCTV sa mga tagong sulok. Para kung may masamang tao na raw gustong saktan ka, mahuhuli namin siya sa bitag. Pero kung balak kang siraan, Hindi siya makakatakas sa amin. Hindi siya makakatakas sa amin. hindi siya makakatakas sa amin. Ako raw. Gusto kang siraan. Tama. Yung mga CCTV. Lahat yun peke. Lahat ng iyon. Lin Xuanshen ang gumagawa ng paraan para suran ako. Mabait si Xiaoxi. Hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Ganun ba? Kung isang kisses video lang ang peke, ito. Mula taas hanggang baba, kaliwat kanan. Suksyaoksi. Para hindi ako maloko ng iba, nag-record ako ng 365 degrees video na walang patong-patong na anggulo. Ano? Tama na. Miss Sue. Sa mga nagdaang araw, masyado kang gumagawa ng kalokohan. At, nagdadala ng gulo. Sa bahay namin. Simula ngayon, ang pamilya Shen at pamilya Su, lahat ng negosyo. Titigil na ang ugnayan. Miss Su, hindi ka na pwedeng lumapit sa pamilya Shen. Lola, Hindi totoo yan. Lola, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Lola. Lola, wala akong masamang intensyon sa inyo. Lola. palayasin ang tao. Lola. Tiyahin. Lola, Xiaoxi. Nanay. Fuansuan. Napahiya ka namin ngayon. Lola, hindi po ako nagdaramdam. Kaso lang, ngayon po ang birthday banquet nyo. Sa totoo lang, may inihanda pa po akong regalo para sa inyo. Oh, may regalo pa? Ano to? Napag-alaman kong, ang tanging litrato nyo ni Lolo, nasira sa sunog, noong isang beses. Kaya nitong mga nakaraang araw, naghanap ako ng pinakamagaling na photo restorer. Para maibalik ang inyong larawan. Sana mapawi nito ang lungkot nyo kahit paano. Lolo. 30 taon ka nang wala. Halos, hindi ko na matandaan ang itsura mo. Lola. Lola, ba't kayo umiiyak? Hindi niyo po ba nagustuhan? Pasensya na po. Nagdesisyon ako nang hindi nagpapaalam. Ako, hindi. anak, ang regalo mong ito. Gustong gusto ko. Simula ngayon, kapag nakita niyo si Lin Xuansuan, parang ako na rin ang nakita niyo. Ito ang pamana ng pamilya Shen. Tanging punong ginang lang ng Shen ang pwedeng magsuot nito. Ngayon, ipinapasa ko ito sa'yo. Simula ngayon, ang batang nasa tiyan mo ay opisyal na tagapagmana ng pamilya Shen natin. Kung sino man ang maglalakas loob na saktan ang anak mo, Kalaban niya ang buong pamilya Shen natin. na ituanzi. Hindi kaya ang ibig sabihin ni Lola Mama. Pinayagan ni Abuela na ako na ang maging tagapagmana. Nakapasok na talaga tayo sa pamilya ng mayayaman. Loko kang bata ka. Malapit ka ng maging ama. Ayusin mo na ang sarili mo. Simula ngayon, dapat mo nang mabuti. Tratuhin si Xuansuan at ang anak ninyo. Alam ko na, Lola. Salamat po, Abuela. Dapat magbago na ng tawag.
Salamat po. Lola. Ay. Halos isang buwan na kayong nakatira sa lumang bahay. Panahon na bumalik kayo. Si Uyan, pagkatapos mong ma-discharge sa ospital, isama mo na si Xuansuan. Pauwi sa bahay ninyo. CJ, Ngayon, pinalayas na ako ni Abuela sa pamilya Shen. Hindi na nagtitiwala sa akin si Shen Tianrenshi. Ang pwesto bilang pangunahing ginang ng pamilya Shen. Talagang, kusa ko nang ibibigay kay Lin Xuanshen. Hindi ako magpapatalo. Si Shu Yan, una akong nagustuhan niya. Ang lahat ng ito, dapat akin talaga. Bakit basta-basta na lang, makuha ni Lin Xuanshen ang lahat? Oo. Si Shu Yan. May damdamin si Shu Yan para sa akin. Basta gusto niyang magsama kami, kahit hindi. Pumayag ang pamilya Shen. Pipilitin ko silang pumayag. Shu Yan. Tungkol kay Lin Xuanshen. May huling mensahe, pa ako sa'yo. Suxiaoxi. Si Lin Xuanyuan ang girlfriend ko. Ayokong lagi siyang pinupuntirya ng mga kung ano-anong akusasyon na parang totoo. Kung ulit ka pa, edi simula ngayon, hindi na tayo magkakausap pa. Ziyu Yan. Hindi ko naman inakusahan ng mali si Lin Xuanyuan. Talaga namang nakunan ko lang ng picture ng hindi sinasadya. Hindi ko alam si Lin Xuanyuan, kung anong ginagawa niya sa'yo. Lahat ng sabihin niya, pinaniniwalaan mo. Kaya mo bang gamitin sarili mong mata para tingnan ang totoo? Oh. Ano pa ba ang kailangan kong makita? Tanungin mo sarili mo. Ang Lin Xuanyuan ngayon. Parehas pa ba siya dati? Noon si Lin Xuanyuan, astig at mayabang. Pero ngayon, parang sobrang bait na naman. Ziyu Yan. Hindi ka mahal ni Lin Xuanyuan. Ginagamit ka lang niya para makaangat. Ziyu Yan. Akala mo ba si Lin Xuanyuan ay parang kinakahon mong ibon na ginto, pero hindi ka talaga mahal nun. Ang gusto lang niya ay makapasok sa pamilya ng mayayaman. Gusto niyang maging bida, maging espesyal. Tama na. Itigil mo na yan. Suyan, ako mismo ang nagluto ng sabaw para sa'yo. Tikman mo. Di ba gusto mo ng malambing? Ayan, siguradong mahuhulog ka dyan. Babe, gutom na ako. Nag-leave si tita ngayon. Ikaw na ang magluto para sa akin, pwede ba? Marami akong dapat gawin ngayong gabi. Be, ikaw na magluto para sa sarili mo. Ayoko. Ayoko talagang magluto sa kusina. Ikaw ang magluto para sa akin, please. Babe, please naman. Ikaw na magluto para sa akin. Ikaw talaga. Salamat, babe. Babe, ang bait mo talaga. Sabi mo ayaw mo ng kusina, pero ikaw pa mismo ang nagluto ng sabaw para sa akin. Lin Xuanyuan. Ginagawa mo lang ba to para sumikat o makuha ang gusto mo? Anong nangyari? Lin Xuanyuan. Ang laki ng pinagbago mo ngayon ha. Nga. Dahil buntis na ako. Ngayon, gusto ko lang makasama ka at si baby ng maayos. Talaga ba? Lanan. Gusto mo bang makasama ako ng tunay, o gusto mo lang pumasok sa pamilya ni Shen? Hello, Boss Shen. Yung paghahanda para sa proposal. Tapos na po lahat. Kailan mo balak mag-propose kay Miss Lin? Antayin muna natin. Lin Xuanyuan. Mahal mo ba talaga ako? O ginagamit mo lang ako para makapasok sa pamilya ng mayayaman? Ay, Pershen. Anong nangyari? Di ba dati sabi mo, parang ibon lang si Lin Xuanyuan sa buhay mo? Bakit? Ngayon in love ka na sa kanya? Ako. In love ako sa kanya. Ano bang gagawin ko?
Kung di mo gusto si Lin Xuanyuan, mag-inom ka ba mag-isa dito? Na. Kung di ko naman gusto si Lin Xuanyuan. Ano ba tong ginagawa ko? Ziyu yan. Ziyu yan. Ba't ka nandito? Lasing ka na. Ziyu. Alam mo pa ba kung sino ako? Suk Xiaoxi. Ba't ka nandito? Suk Xiaoxi. Sinasabihan kita. Huwag mo nang saktan si Xuanyuan. Ikaw rin ba, gusto mo si Lin Xuanyuan? Ano bang meron siya? Lin Xuanyuan. Ginagamit lang ang bata para makaangat. Kung kaya niya. Kaya ko rin. Oh, ito. Ziyu yan. Itong isang baso. Sagot ko para sa'yo. Na sana kayo ni Lin Xuanyuan ang maging panghabang buhay. Anong nangyari, Ziyu yan? Mainit ba? Gusto mo ba tulungan kita? Lumayo ka nga. Ziyu yan. Tutulungan kita. Huwag mo akong sundan. Si Xuanyuan lang ang gusto ko. Ziyu yan. Boss. Hindi ba ito ang panganay na anak ng Sugru? Ito ay herbal medicine. Ikaw ba? Ang ex-boyfriend ni Lin Xuanyuan. Oo, ako nga, ex-boyfriend ni Lin Xuanyuan. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo. Mamayang gabi sumama ka sa akin. Pasasayahin kita ng sobra. Huwag mo akong hawakan. Sandali lang. Buntis pa ako. Hindi ko kayang maghintay ng ganito katagal. Milk Bun, andyan ka ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang, mommy, huwag kang mag-alala. Kagabi, nakatulog na ako. Wala akong narinig ni ano. Anong nangyari kagabi? Ikaw pa, may lakas ng loob na magtanong. Shen Xiu yan. Mga nakaraang araw, sobra na ang pasensya ko sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na buntis ako, pero ang kulit mo pa rin. Sinasabi ko sa'yo, pag may nangyaring masama sa anak ko, ayan, maghahanda ka talaga. Ako. Isa pa. Kagabi, tanong ka ng tanong. Kung mahal pa ba kita? Kung di kita mahal, kanino magiging anak ito? Sa multo. Shen Xiu yan. Ngayon ko lang naintindihan. Talaga bang ayaw mo nang makasama ako?
hindi bali kung ayaw mo. Misis, sa tagal ng panahon na to, sobrang lumamang na ako sa pagtitiis. Hindi ko na kaya ang ganitong kahihiyan. Mapag-isipan mo munang mabuti. Tay, nadala lang ng emosyon. Sige na, bunso. Ikaw din, wag mo na akong pilitin. Ang mama mo, may kamay at paapa. Saka maganda pa rin tulad ng bulaklak. Hindi ko naman dapat ipag-alala kung paano kita bubuhayin. Kahit mawala si Shen Xiuyan, tayong dalawa ng anak ko, kayang-kaya pa ring mabuhay. Ma, pakalma ka muna. Kasi sobrang mahal ka ni Papa. Sobrang mahal niya raw ako. Aba, oo. Si Papa mahal na mahal ka talaga. Napansin mo ba? Si Papa nitong mga araw parang may kakaiba na. Tuwing may ginagawa kang kahit ano, lagi niyang iniisip na parang nag-iba ka na. Parang nga. Ako nga itong buntis. Pero siya ang mas nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya nga di ba? Base sa mga napansin ko nitong mga nakaraang araw. Kaya sobrang nag-aalala si Papa dahil in love na siya sa'yo. Nagsimula siyang matakot kung mahal mo ba talaga siya. Ano bang mahal-mahal na yan? Noon kayo ni Papa, puro pisikal lang ang relasyon nyo. Kaya wala siyang pakialam anong nararamdaman mo. Pero ngayon kasi gusto ka na niya. Kaya nag-aalala na siya kung, totoo ba talagang mahal mo siya? O gusto mo lang pumasok sa mayamang pamilya, at kinikilig mo lang siya? Ang sakit ng ulo ko. Parang lalaki utak ko. Kaya ma, hindi ka pwedeng umalis. Kasi nagtagumpay ka na in love na sa'yo si Papa. Kaya Swan, ibig mong sabihin, mahal mo rin ako? Ano pa nga ba? Gusto ko bang parusahan sarili ko? Sorry Swan, ako ang nagkamali sa'yo. Ngayon ko lang talaga nalaman kung gaano mo ako kamahal. Dati talaga ako ang mali. Simula ngayon, bawiin ko lahat ng pagkukulang ko. Swan, papayag ka bang magpakasal sa akin? Ang bilis naman yata nito. Pero, papayag ako. Congrats ma. Mission accomplished. Baby. Ikaw pala. Asan si Shen Xiuyan? Sayang, huling tsansa na sana yun. Umalis na si Shen Xiuyan. Hindi pwede. Dapat ako ang maging misis sa pamilyang Shen. Kagabi, si Shen Xiuyan ang natulog sa tabi ko. At ako. Buntis na ako kay Shen Xiuyan. Yung anak ni Lin Xuanshen sa tiyan niya. Tunay na tatay noon ay ikaw. Gets mo? Gusto mong magpalit ng anak para sa yaman, no? Oh, heto na. Ingat. Bakit kayo parang kabado? Sabi na nga ni Dosi, okay na okay ang lagay ko pati ang baby. Ligtas akong mga anak, promise. Ilang buwan din hinintay, at sa wakas, eto na. Oo nga. Xiaoxi. Xiaoxi. Buntis ka. Suksya Oxy. Di ba ayaw niyang magpakasal kung hindi kay Shen Xiuyan? Bakit siya buntis? Ibig bang sabihin, anak ni Shen Xiuyan ang dala niya? Ma, Huwag kang magmadaling humusga. magtiwala ka kay Papa. Ate Xuanshen. Sorry. Hindi ko dapat kinailangan lumantad sa harapan nyo. Simula ngayon. Aalis ako kasama ang anak ko kay Xiuyan. At hinding-hindi ko na kayo guguluhin. Ano, sabi mo? Anak ni Xiuyan yan. Suksyoksi. Tigilan mo na yan. Paanong magiging anak ko? Xiuyan. 7 buwan ang nakaraan. Noong gabi sa bar. Nakalimutan mo na ba? Swan,
Aminado akong sobra talaga akong uminom noon. Pero pagkatapos noon, umuwi na ako, kasama pa kita. Suan-suan, nangangako ako. Wala akong nangyari, kay Suxiaoxi, promise. Tama si Papa? Hindi siya natulog kay Suxiaoxi nung gabing iyon. Kaninong anak nga to? Okay pa ba ang anak natin? Ma, Bakit bigla dumating ang ex mo? lalo lang gumulo ang lahat. Si Uyan, nangangako ako. Anak mo talaga to, swear. Shuyan. Di mo na ako aminin, okay lang. Pero paano mo hindi aaminin ang anak mo? Ano ba yan? Akala ko game streamer. Bakit naging chismis ng mayayaman? Building supply boss, bakit parang naging chismis ng mayamang pamilya? Siya ba talaga ang batang amo ng Shen family? Hindi ba si Lin Xuan siya ng manggang anak? Bakit si Miss Su pa ang nasangkot ngayon? Si Su Xiaoxi ay galing sa pamilyang Su. User, Lin Xuanshan, sana Ang next hirap palang stream, mapasok sa Lin ganitong Xuanshan yaman. ulit. Ang hirap mapasok sa yaman. Naglalib Si Lin paggamit Xuanshan cellphone. talaga, mahirap Gets ko na. mapasok sa pamilyang Nagplano sina mayaman. Suxiaoxi at Jiangye. Ma, Gusto ka lang nilang laglagin. bago ka pa manganak. Anong nangyayari dito? Ikaw muna magsalita. Sa totoo lang. Mga 7 buwan nakalipas. Nakita ko si Kuya. Shuyan sa bar. Sobrang lasing siya. Tapos nilapitan niya ako. Lola, hindi totoo yan. Totoong lasing ako noon. Pero umuwi rin naman ako. Pwedeng magpatunay si Xuan-Xuan. Tama, tama. Umuwi si Papa. Tama po, Lola. Bumalik talaga si Uyan nung gabi na iyon. Paano bago ka umuwi? Sigurado ka bang wala kang nagawa? Ako, Anong nangyari sa'yo? Sorry. Dapat hindi ko. Sasabihin to. Pero hindi si Shen Shuyan ang tatay ng bata. Ako. Nagsisinungaling ka. Wala akong natulog na. Lalaki kundi si Uyan. Para lang sirain si Mama. Wala na siyang kahihiyan. Xuanshan, huwag kang magalit. Baka mapaano ang anak natin. Hindi ko na kailangan ang pag-aalala mo. Sige na, tama na. Dahil magkaiba kayo ng sinasabi. Hintayin na lang ipanganak ang bata at magpad na test. Bunso. Marunong ka ba sa CA test? Ma, huwag kang mag-alala. Akong bahala. CJ. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Xuan-Xuan. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin to. Siu. Desidido na ako. Na ituan ay anak natin. Hindi ko kayang pabayaan ang anak ko. Na magdala ng kahihiyan sa pinanggalingan niya. Ma'am, ang galing mo talaga. Salamat, Mama. Mahal ka ng baby. Sige na. Susundin natin si Xuan-Xuan. Tao po. Itabi ang mga gamit. Pang-livestream sa labas ng delivery room. Ano ba yan? Magla-live si Lin Xuanshan habang nangganganak. Para mapatunayan ng sarili niya, todo ang effort. Ang dami nang nangyari, pero bakit hindi pa rin sila naniniwala kay Xuanshan? Kaya mo yan, Xuanshan. Sana ligtas kayong dalawa. Lin Xuan-Xuan. Ayusin mo lang sarili mo. Basta okay ka, ayos na ako. Huwag kang mag-alala. Siuyan. Walang mangyayaring masama sa akin at sa baby. Huwag kang mag-alala, Ziyu yan. Siguradong magiging maayos si Xuanshan. Mag-focus ka sa panganganak mo. Yung mga problema sa labas, kami na ang bahala. Paglabas mo, ikaw na ang opisyal na panganay na manugang ng pamilya Shen. Doktor. Relax lang, huwag kang kabahan, okay? Huminga ng malalim, relax lang. Mama, Bakit parang umiikot ako? Ang daming tubig na lumalabas. Mama, lalabas na ako. Nanganak na! Nanganak na! Congratulations, Madam Shen. Ligtas ang mag-ina. Base sa SAE test. Anak nga ni Shen ang baby. ayos na ayos, sobrang saya. Ang hirap ng pinagdaanan mo.
Ang panganay na apo ng Shen family. Opisyal na miyembro ng pamilya. Ligtas ang mag-ina. Nanganak na, parang malusog na malusog ang baby. Nanganak na, parang malusog na malusog ang baby. Grabe, congrats kay Lin Xuanzhen. Kasal na sa rich family. Ang mga dati niyang basher, naging solid supporter na. Ito na linis na si Lin Xuanzhen. Si Su Shaoxi ang utak ng lahat. Baby. Ano ba ang sinasabi mo? Oo nga, anak. Hindi namin maintindihan. Parang gusto niyang kunin ang ballpen at damit mo. Sue, Xiao. Shi. Ang. Utak. Ng. Lahat, naimbestigahan na ni Madam Shen. Ang dinadala ni Su Shaoxi ay anak ni Jiang Ye. Lahat ng to, sila ang may gawa para suran si Young Madam. Hindi totoo. Hindi, gusto ko lang sanang kumita ng pera. Si Su Shaoxi ang nanglamang sa kin. Pinilit niya akong gawin yon. Ziyu yan, nadala lang talaga ako. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo naman ako, please. Ang lakas ng loob mong sumubok palitan ang anak ng amo. Taglamig na. Panahon na para maghirap ang Su family. Ziyu yan. Huwag. Boss Shen. Ziyu yan. Suan-suan. Mula ngayon, tayong tatlo, hindi na maghihiwalay. ganyan lang. Ang pagiging gold digger kong hindi masyadong marunong. Dahil sa paboritong baby cheat ko. Naging successful akong makapasok sa rich family. Natagpuan ko ang tunay na kaligayahan sa buhay.